ng last Sunday, November 23, nagano pa? Wala. Yun o, wala o. Wala na. Wala kasi naiwan sa bahay. Naiwan sa bahay. So, pagkakaroon natin is about the victory over temptation. Sino po yung mga na-tempt dito ni Sunny Boy? Lahat po tayo ay hindi excuse sa mga temptation, sa mga pagsubok na ginagawa ng tao. Ito ay pinapahintulutan ng Diyos upang subukin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Naalala niyo nung sinabi ni kinumusta ni Lord si Sunny Boy. Sabi niya, "Hoy! Sa home. Buko-buko." Sabi niya, "Galing." So sabi ni Sunny Boy, "Eto, sumaparang pa rin." Sabi, kapag nandun siya, wala siya dito. Kapag wala siya dito, o nandito siya, sabihin, wala siya doon. So, ibig sabihin, Pastor, bakit gano'n? Bakit ay hindi na naman ginagawa ko? Hindi lang naman kasi siya. Yung mga nag-ready sa Panginoon, marami siya. So, yung mga kampon ni Sunny Boy, yung mga nagsusubong sa kanya. Si Ma, ito, hindi isa lang. Sila yung nagsusumbong kay Sunny Boy. Kaya nalalaman Ano ni ba Sunny big Boy, man? ano yung ginagawa? So, a big problem, even Jesus Christ, nandito siya sa mundo, ay sinubok din siya ng Sunny Boy. So, lahat, ibig sabihin, lahat tayo, mananampalataya, ay walang exempted sa pagsubok na gagawin ni Sunny Boy. Temptations na nakapalibot sa atin. So, a big problem in the Christian life is being tormented by some sin which we are unable to overcome. The good news is God wants to help you overcome this temptation. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, "There hath no temptation taken you, but such as is common to man." So, bawat isa sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok and temptation sa mundo habang tayo. But God is faithful. Faithful si Lord, who will not suffer you to be tempted above that you are able. So, hayaan ng Diyos na subukin tayo na hindi sa kaya natin. Ibig sabihin, kapag subukin pa kayo, kaya lang ng Diyos nakakayanin. Masaya na to dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, ikaw ay tutulungan ng Diyos. Ang mabuti ng Diyos dahil mayroon tayo ng Diyos. Hindi pinagkaya pa ang mga pagsubok ng walang Diyos at yung may Diyos. So God is faithful and who will not suffer you to be tempted above that ye are able. But with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear. So kaya ibig sabihin, kapag tayo sa mga kanina ay sinubok, alam ng Diyos, pagdadaanan natin ang pagsubok na yan, alam ng Diyos, kakayanin natin. Amen. So the scripture says in Galatians chapter 6, verse 7 to 8, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man sow, that shall he also reap. For he has sown to his flesh, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting." So ano ang tinanim sa inyo? Amen. Kapag nagtanim ka ng kamatis, mag-aani ka ng Kamal. bigas.
ginamit yung pagtulong sa kapwa. Lahat ng na ginagawa po natin ay hindi yan invalid. Lahat yan ay valid sa Panginoon. At darating yung araw ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pagpapala ng dahil sa ating mga pagtulong. So, napaka-importante at talagang sabi ko nga maliit man na bagay na ginawa mo para sa Panginoon, yan ay lagi na kaso. If you run with an evil group of friends constantly, or constantly putting trust into your mind through that association, you can expect a crack of corruption. Kaya nga tayo, yung Nakuha ko. nasabihin Yung sa walang akin, verse. sa kaibigan Verse mo, na rin. sasabihin First Corinthians ko ano? sa iyo, kung 10:13. Kung ang kaibigan mo ay mga magnanakaw, Thank you. hindi kayo exempted. Diba? Dahil makakasama ka nila sa pagnanakaw. Kung yung kaibigan mo, kasama mo lagi ay mamamatay tao, magiging accessories ka rin sa kanyang gagawin. So, ibig sabihin, yung mga tao na nakapalipot sa atin, yun yung nag-influence sa atin kung ano magiging tayo. Kung ano magiging ugali natin, kung ano magiging buhay natin. So, sabi ko nga, ingatan natin, mag-ingat tayo sa mga kaibigan na pinipili natin. Mamili tayo ng naangko sa Panginoon. Yung mga kaibigan na hindi tayo dadalagin papuntang paghihirap. So what is the way to escape? Romans chapter 13 verse 14 states, "But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof." And 2 Timothy chapter 2 verse 22 states, "Flee also youthful lust." So pag sinabing flee, iwasan, dayuan, at huwag tularan. Kapag tumalikod ka na sa pagkakasala, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Kung nag-about face ka itawag sa mga about face. Pagka tumalikod ka na, mula sa kasalanan, kayo ko lang balikan yun. Dahil yan ay tinatawag sabi na dito, kung ikaw ay tinatawag na ng Panginoon, you really receive Jesus Christ as our Lord and Savior, ikaw ay bago na, huwag mo na talikan ang mga pagkakamali na ginawa mo na dahil. Para kang maging isang yung baboy, di ba? Kahit anong paligid mo sa isang baboy, kahit anong linis mo sa kanya, babalik at babalik yan sa nakutawag sa pukitan at nagtululoy ka rin. So, huwag tayo magiging. Kapag nalinis ka na ng Panginoon, panatilihin natin ang ating sarili na malinis sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. So, in the Lord's Prayer, in Matthew chapter 6, verse 13, we read, "And lead us into temptation, but deliver us from evil." You cannot pray for deliverance in good conscience. You are not making an effort to avoid sin, temptation. Scriptural key for victory is found in 2 Corinthians chapter 10, verse 45. Verse 5 says, "Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ."
victory in your life. You are well on your way to victory in your Christian life. Memorize the above verse and use it when any thoughts come that dishonor your Lord. Marating ito kapag nag-iisa ka. Pag nag-iisa ka, ang dami mong iniisip. Iniisip ko yung lagay mo yung sarili mo sa loob ng bahay. Tapos, sa loob ng bahay, ang dami mong tupiin. Ang daming kalat. Tapos, nakaupo ka lang. Imagine yourself na nakaupo lang doon. Ano yung magiging iisipin? Marami yung iba dyan, mag-iisip na, lagi na lang ako. Lagi na lang ako yung naglilinis, lagi na lang ako yung nagtutupi ng mga ako na ngayon na diba, kasi yung nagtutupi. Ako na maglilinis, ako na lang lagi. Ako na lang magbuhugas, bakit gano'n? Doon ka rin magsisimula na mag-isip na magalit sa mga kasambahay mo. Sa mga anak mo, hindi ka naman maghuhugas. Hugas na kayo. Huwag ka na mag-isip na ano, magagalit ka dahil sa mga nakikita mo. So, sabi dito, iwasan natin yung mga bagay yung pag-iisip, ng galit, sa mga nakikita natin sa ating paligid. Idleness gives great opportunity to the enemy of our souls. You have heard the wise saying,